narito na ang ating hard stories. Cool off lang daw. Hanggang sa nawala na ng tuluyan. Magandang gabi po, Mayores Camoran. Ako po si Heidi. Nagpadala po ako ng hard stories sa inyo dahil nagbabaka sakali po ako na marinig ni Jay ang gustong sabihin ng puso ko sa kanya. Hi Jay, it's been a year and 8 months since we broke up. But it feels like a decade ago. Malinaw pa rin sa akin ang lahat ng memories natin nung okay pang lahat. Alam mo kung ano yung malabo? Kung ano yung nangyari sa atin? Hanggang ngayon, nagsisisi pa rin ako kung bakit kita tinanong na kung gusto mo munang magpahinga. Nahihirapan kasi akong makita ka na nahihirapan ka pagsabayin yung trabaho mo at relasyon nating dalawa. Idagdag mo pa yung distansya nating dalawa. Tiga norte ka, tiga south naman ako. Alam kong sobrang laking adjustment natin noon simula nung nagkatrabaho tayo parehas. Sanay kasi tayo nung college naligo lang yung pahinga. Yung palagi tayo magkasama. Susunduin mo ako sa dorm, sabay tayo sa pagpasok sa ating eskwelahan, at hanggang gabi magkasama tayo. Kung minsan pa nga, sa dorm ka na natutulog at kinabukasan, uuwi ka na lang sa apartment mo para maligo. And same routine ulit the whole day. Nakakamiss, pero sana pala hindi natin sinana yung isa't isa na palagi tayo magkasama. Akala natin, magiging madali ang lahat. Excited pa tayong dalawa noon na magkatrabaho. Kaya naman right after graduation, naghanap agad tayo ng work. At eto nga, ahente tayo pareho. Medrep ako at ikaw naman, ahente ng mga kotse. Grabe, sobrang proud ako sa iyo noon kasi hindi maawat yung mga benta mo noon. Mahina ang 3 cars a month. At sobrang happy ako noon para sa iyo. Kaso, sa sobrang saya mo sa success mo, nakalimutan mo na ako. Pero, unahan na kita. It's fine. Wala sa akin yun, Jay. Kahit na yung twice a week nating pagkikita naging once a week na until naging twice a month. Until naging once a month. Until dumating yung time na anniversary natin, hindi mo ko napuntahan. Kasi ang sabi mo may event kayo sa office nyo. At nung in-update mo ko, wala yung tropa mo. Kasi hindi naman pala talaga required. Pero okay lang. Kasi alam kong madaming anniversary pa ang darating sa ating dalawa. Kaya okay lang na hindi natin na-celebrate yun. Okay lang sa akin na hindi tayo nagkita noon. Kasi marami tayong araw na pwede nating i-celebrate kahit walang occasion. Ayokong magalit, Jay. Kasi hindi ko alam ang takbo ng trabaho mo, so nag-decide ako na pasukin na rin ang pagiging agent na katulad mo. Sinabayan kita at in-enjoy ko na lang yung trabaho ko. At dun ko na-realize na wala sa busy-busy yan. Nasa tao yan kung gusto kanya maging part ng success niya. Hindi siya mawawalan ng time para iparamdam sa iyo yun. Nakakalungkot lang kasi nung time na kumikita ka na, parang pera na lang yung nagpapasaya sa iyo. Pag malungkot ako, akala mo material na bagay ang makapagpapasaya sa akin. Lagi mo sinasabi na para sa future naman natin tong dalawa. Pero pag tinatanong kita about sa future mo, nakasama ako. Ewan ko, bakit parang palagi kang nagagalit? Lagi mo sinasabi na wag akong magmadali.
Nagtatanong lang naman ako, Jay. Pero sana talaga, hindi na lang kita tinanong, no? Hindi ko naman kasi ine-expect na papayag ka at sasabihing pag-good ka na rin naman. Nagulat ako nun. Pero hinayaan na lang kita. Dumating yung isang buwan, wala ka pa ring paramdam sa akin. Naghihintay lang naman ako ng go signal mo kasi ikaw yung pagod, di ba? Lumipas ang isa pang buwan, nakita ko, Jay, na may dinedate ka ng iba. At okay lang yun sa akin kasi alam ko, babalik ka pa. Sabi ko sa sarili ko, isang buwan pa ulit iintayin kita. Kahit na makipag-date ka pa sa iba, okay lang. Kasi alam kong babalik ka. Kaso, wala ka pa rin. Sobrang sakit, Jay. Alam mo kung gaano kahirap sa akin harapin yung mga ganung pangyayari. Sobrang aware ka sa mga anxiety ko, lahat ng attacks andun ka. Pinangako mo pa nga sa akin noon, hindi ka magiging dahilan ng mga atake ko. Nagpakalunod ako sa alak. Pati reto ng mga tropa ko, pinatos ko na. Maging okay lang agad ako. Yun na nga. Minahal ko naman itong nireto sa akin as in. Kung ano yung sa tingin kong mali na ginawa ko sa'yo, Jay, pinilit kong wag niyang maramdaman para hindi niya rin ako iwan katulad ng ginawa mo sa akin. Sa sobrang gusto ko isalba yung puso kong wasak, sinagot ko agad siya. Mabilis ang lahat ng pangyayari. Niyaya niya agad ako magpakasal. Dinala sa Zamboanga para ipakilala sa angkan. Tapos eto ba? Nag-open siya ng account at pinangalan niya sa akin yun kasi nandun yung pampakasal at pambili ng bahay naming dalawa. Hanggang sa isang araw, nang malaman mo lahat yun, Jay, bigla kang nag-chat sa akin para i-congrats ako. Kinongrats ko rin kayo nung girl mo kaso ang sagot mo sa akin, na-realize mo na hindi pala siya yung gusto mo. Hindi ko alam kung anong intention mo nung time na yun. Gusto mo lang ba ako i-congrats? O gusto mong bumalik ako sa'yo? Nag-thank you ako at sinabi mo masaya ka para sa akin. Wala rin akong lakas ng loob doon para magtanong kasi naisip ko sapat na yung panahon na nilaan ko nung umaasa na babalik ka at masaya na rin naman ako nung time na yun. Kaso di rin nag-work. Long story short, 1 year and 3 months na akong single ngayon. At okay na naman ako. Masaya naman ako sa buhay ko. Pero Jay, naalala lang kita bigla. Paano ba naman kasi napanaginipan kita? Single ka na raw ulit tapos nakipagkita ka sa akin. Parang totoong totoo. Kaya naman nung paggising ko, agad kitang in-stalk. Nakita ko doon na wala ka na ring girlfriend. At kung wala na nga kayo ng babae mo, I hope you are okay. And I'm sure you'll get through it. But please make sure na wala na talagang bago para makapag-move forward ka na. Mayonnaise ka, Morena. Maraming salamat sa pagbasa ng aking napakahabang heart stories. At patawarin niyo sana ako. Dahil dito ko lang masasabi kay Jay ang lahat-lahat ng gusto kong sabihin sa kanya. Hanggang sa muli, ako po si Heidi. At ito, ang aking heart story. Minsan talaga ka, winner. Lagi nating sinasabi, be careful what you wish for. Huwag mo hilingin
At huwag mong hingin na mag-cool off or mawala ng pansamantala sa'yo yung taong mahal mo. Kasi baka mangyari, panghabang buhay na siyang mawala sa'yo. Alam niyo, hindi ako naniniwala sa term na cool off. Lalong-lalo na sa isang relasyon. Kasi for me, kung yun na talaga ang endpoint, kung yun na talaga ang dahilan, at kung yun na talaga yung katapusan ng relasyon yung dalawa, hindi nyo na kailangan na pasakitan pa ang isa't isa. Kasi kapag nag-cool off kayo, technically wala na rin kayo. Pero feeling nyo, may something pa rin sa inyo. Parang kumbaga, ang cool off ay palusot lang yan ng mga taong gusto ng fallback kapag nagkamali sila doon sa ipapalit nila sa inyo. Kapag na-realize sila na hindi pala masaya na maging mag-isa. Ito yung mga tao na natatakot maging isa. Natatakot mag-isa. Natatakot mawalan. Heidi, dapat nung nakipag-cool off ka sa kanya, kaya mong panindigan na at some point, pupwede at posible na hindi na siya babalik sa'yo. Ikaw na ngayon nakipag-cool off. Pero nananalangin ka pa rin na sana bumalik sa'yo si Jay. Umaasa ka pa rin na sana maalala niyang ikaw ang mahal niya. Pero pinakawalan mo eh. Parang alagang aso lang yan na kapag palaging nasa bahay, gigil na gigil lumabas. At kapag pinalabas mo, parang nakawala sa kural. Lahat gustong subukan, lahat gusto tikman, lahat gustong makita. At kapag may nakita sila magandang bagay, sasama sila doon. Ganon din ang tao, Heidi. Do not let go of something na hindi mo kayang mawala sa'yo. Huwag mong hahayaang mawala sa'yo yung bagay na hindi mo kayang mabuhay kapag wala na yun sa'yo. At huwag mong lalaruin ng buhay. Huwag mong pagtitripan. Kasi sabihin na natin na hindi ka naman seryoso sa pakikipag-cool off dyan kay Jay. Pero sineryoso niya. Pumayag siya. At nung pumayag siya, naghanap siya ng iba na ipapalit sa'yo. Pero Heidi, huwag mo bigyan ng ibang meaning yung ginagawa sa'yo ni Jay ngayon. Yung pag-message niya sa'yo na congratulations, ikakasal ka na. Baka naman kasi wala lang talaga yun. Baka talaga kino-congrats ka lang niya. Kasi nakita ka na niyang masaya. Kasi masaya na rin pala siya. At ang isang tao kapag masaya na, hindi na natin dapat yan ginagambala. Kasi nakita mo na rin naman, Heidi, na masaya na ngayon si Jay. Meron o wala mang girlfriend. Ex mo na siya. He's just part of your past. At marami ka natutunang lesson mula sa kanya. Kung hindi man mula sa kanya, mula doon sa lesson na binigay sa inyo ng relasyon nyong dalawa. And by this time, alam mo na dapat kung ano ang gagawin mo kapag pumasok ka na naman sa isang relationship na seryoso. Na wala kang babalikan at wala kang pagsisisihan kasi dapat masaya ka na ngayon. At kapag pumasok ka na naman sa panibagong relationship, dapat panindigan mo na yan. Kasi there's no turning back. Hindi yan parang baggage counter sa isang mall na pwede mong balikan yung bagay kapag nabigatan ka. Na pwede mong iwan pansamantala. Na i-claim mo na lang kapag kailangan mo na ulit. Na i-claim mo na lang kapag na-realize mo na may naiwan ka pala. Ang buhay wag natin ihahanin tulad yan sa mga bagay lang. Kasi iba talaga kapag pumasok ka sa isang relasyon
At iba rin kapag nagmahal ka na ng totoo. At kapag nagmahal ka, tanggapin mo, Heidi, na hindi sa lahat ng pagkakataon magiging masaya. Na hindi sa lahat ng pagkakataon ay parang butterflies and rainbows. Kasi sa isang relasyon, meron diyang black and white. Na kung minsan, black nga lang ang makikita mo. Hindi palaging masaya. At kapag hindi masaya, hindi naman ibig sabihin nun dapat sumuko ka na. Kasi again, challenge lang yan para sa inyong dalawa kung kakayanin nyo na mawala ang isa't isa sa piling nyo. Ngayon, Heidi, siguro nakakapanghinayang yung relasyon ng dalawa ni Jay. Pero take it as a lesson na lang siguro. Tandaan mo na lang yung lesson na binigay sa'yo ng relasyon nyong dalawa. At i-apply mo yun sa panibagong relationship na darating sa buhay mo. Maraming salamat, Heidi, sa pagpapadala ng iyong heart story. At sa mga ka-winner natin dyan, na gusto rin magbahagi ng kanilang heart story, padala mo lang yan sa ating Facebook page, Mayora Ikaw. Di kaya naman, mag-text ka lang sa ating text line na 0977700091.